Giant! Welcome back to another video. For today, ang gagawin po natin ay mag-shopping tayo. But as you can see naman sa title, ang i-shopping natin ay hindi mga gamit, kundi mga 90s chicheria. At bilang ako po ay pinanganak noong 1990 something, nakaka-excite din na makapag-try ulit ng mga kinakain namin before. Hindi ako familiar sa lahat ng mga lasa noon. So baka may makita tayo sa mga matatagal ng chicheria. At least magiging aware ako sa lasa noon. Also, pag meron ako nakitang familiar naman sa akin, mababalik niya yung memory ko, kumbaga, sa lasa nung specific na chicheria na yun. So, excited na ako. Let's go! So guys, nandito na kami sa isang grocery. Actually, itong grocery na to ay bago lang daw. May napakalaki niya. Yes, it's very big. Hanap na tayo. Let's go. Tingnan lang natin kung ano yung mga pwede nating makuhang mga 90s. Maika, di ba 90s tong inipit? Dito na tayo sa aisle ng mga chips. So may nakita na tayo mga legit 90s chips talaga. Yung mga chicheria na binibenta sa tindahan ng lola ko. Guys, so may muncher. Kasi diba usually ngayon mga malalaki na. Pero nag-iiba din talaga yung packaging as time passes by. Eto, tahus. Oh my gosh! Guys, favorite ko to! Favorite ko to, te! Alam nyo guys, nakikita ko pa lang yung mga lumang chicheria na hanggang ngayon alive pa din sila. Parang bumabalik lang ang memories natin ng mga kabataan natin. Akala mo sobrang tanda na, no? Guys, favorite ko to nung grade, ano ba akong grade? Grade 6, elementary ako. So guys, so far, ito na yung mga nabibili natin. Isa-isahin natin yan mamaya. Don't worry. Para makita nyo. Let's go. On to the next. Parang ano, insert Kanlungan by Noel Cabangon. Lumilipas ang panahon. Hello! Oh my God! Oh my God! I'm gonna cry! Oh my God! Hindi ako OA talagang grabe yung memories. Guys, right now, ito na po yung aming napapamili. Wala pa po kaming halos 20 minutes dito sa loob ng grocery store. At dahil dyan, bayaran na natin to. Tama na. Medyo marami-rami na tayo nabili. And I think okay na yun. Balikan ko kayo guys pag nasa bahay na ako. Para ipakita ko sa inyo one by one ang mga napamili natin. Let's go. So guys, kakauwi lang. And meron tayong dalawang box ng lahat ng napamili namin. So, i-unpack ko muna sila. Lalagay ko lang sila dito lahat sa table para mas makita natin ng maayos ang mga pudangs. So guys, as of now, puno na ang table. And I don't think na magkakasya pa ito lahat. Okay guys, naayos na po natin ang mga pagkain na nabili natin kanina. So iba-iba siya. Merong biscuit, may bubble gum, may nuts. Sabi ko nga parang nung tinitignan ko pa lang yung mga snack, kinakain namin dati ng mga bata pa kami. Parang, oh my gosh, parang magpa-flashback sa'yo yung mga panahon na eto lang yung talagang nagpapasaya sa inyo, mga bata. Pag binibilhan kayo, pinapasalubungan kayo, di ba? Parang ang bilis ng panahon talaga na ngayon, medyo tumatanda na ako at hindi na masyado ding uso yung mga ibang pagkain dito. Kumbaga yung mga bata ngayon, meron na ding mga bagong favorite na snacks. Sabi ni Michi ko kanina, hindi niya na daw naabutan yung mga maliliit na mga pagkain. Ang mga naabutan niya na is malalaking portion na. Yung nag-iba na siya ng packaging, malalaki na yung mga pagkain ngayon. So, ayan, simulan na natin. Meron ako ditong potato. Actually guys, sobrang dami nito. So, imposibleng titikman ko pa to lahat. Titikman?
Siguro i-explain ko na lang yung iba kasi sure naman ako na karamihan dito sa mga pagkain, alam naman natin yung lasa at nabibili pa rin natin. Yung iba dito, famous pa rin siya hanggang ngayon. So, meron tayo dito potato fries. Ang potato fries ay favorite ko to kahit dati pa. Mahilig ako sa mga ketchup flavor. Nung elementary ako, pa lang. kahit hanggang college actually, mahilig ako magbaon talaga mga snack para makakatipid-tipid din. Hindi ka nabibili ng pangkain mo. Hoto, this is baked, not fried. Yun yung tagline nila. Parang kahit ito lang siguro yung kainin ko, mabubusog na ako. Huwag kayo mag-alala kasi itong mga titikman ko, for sure kakainin din niyan dito sa bahay. Itatabi ko muna sila para ma-explain ko lang sila isa-isa at para maging mabilis lang ang facing ng ating vlog. Okay, next! Chippy. So, itong chippy, sure naman ako na hanggang ngayon nabibili to ng kahit mga teen, kahit ng mga matatanda binibili. Ito ang favorite ni Papa, tapos may kasamang soft drinks. So, hindi ko na siya titikman kasi sure naman ako alam yung lasa nito. Ito naman, Hi-Ho, para sa mga hindi nakakaalam. Coated siya na nut at masarap to mga pang-tanpuluts. Ay, meron din siya iba-ibang flavor, pero itong kinuha ko ay yung sweet chili. First time ko titikman to, hindi ko alam kung anong lasa niya. Kasi usually, ang binibili namin ay yung brown. Taste test. Nasarap pala siya. Wala pa nito dati na ganito kalaking packaging. Meron lang siya yung mga maliliit. Ganun lang siya. Parang pa-square lang siya. So, yung mga iba dito din, meron sa tindahan ng lola namin, nung meron pa siyang tindahan at nung nabubuhay pa siya, meron siyang mga tig-pipiso, mga tig-2 na binibenta. Ito, hindi ko alam kung may kumakain pa nito ngayon, ha? Pero meron na din naman kasing malalaking packaging ng cheese it. So, cheese and ham ang kinuha ko. Tikman natin to. Ito pala lagi namin binibili. Cheese and ham. Yung texture niya, para siyang Richie. Pero itong Richie kasi, ang pinagkaiba ay matamis to. So dahil dyan, bubuksan natin to. Oh my gosh, favorite ko to. Ang dami ko favorite. Pasensya na agad kung marami kayong maririnig sa akin na favorite ko to, favorite ko to. Kasi totoo, lalo na syempre, mga bata-bata, ang dami mong gustong kainin, diba? And thankful naman ako sa parents ko at sa mga kapatid ko kasi naman nung bata pa ako, marami naman sila laging binibili. Kaya marami kami mga natitikman na snacks. O parang mga gusto ng matatamis, may nagbago yung flavor ng Richie. Masarap pa rin siya. Next is Tommy! Spicy hotdog may Tommy. Yummy hotdog may tummy! Siguro marami na rin nakakatikim nito. Meron siyang mas malaking packaging. Up to you kung bibilhin niyo yung malaki, mga pang outing-outing, or yung mga ganito lang, pang bahay-bahay, mga pang bata-bata. So, hindi ko siya bubuksan. Next, meron ako ditong Nutri-Star Chicken BBQ flavor. This one, hindi ako familiar. Pero sabi ni Maika, matagal na daw to. Nakita ko rin naman na matagal na siya. Hindi lang ako sigurado sa lasa kasi parang hindi siya binibili namin before. Chicken barbecue din. Ano ba itong mga flavor? Okay. Sarap siya. Mabilis siya matunaw. Melts in your mouth, not in your hand. Unahin lang natin yung mga snacks. Next, we have Funky. Nung grade 6 ako, lagi akong nagbibili nito. This is spaghetti flavor. Kasi ito spaghetti, para siyang ketchup din. Hindi ko alam kung magkano siya ngayon eh. Pero dati, nung elementary ako, parang nasa 5 pesos na din siya. Tikman ko lang ba kasi nagbago na yung lasa. Same pa rin naman. May cheese curls ako dito. Natatandaan ko to pag meron kaming... Ano nga bang tawag? Pag Sunday, naaalala ko siya, nagbabaon din kami ng ganito. Pero hindi lang ako ganun ka-fan nito kasi maalat siya sa panlasa ko even before pa. Ay, parang hindi siya rin kaalat Siguro may nagsabi, cheese curls, masyado maalat, pabawasan. And we have Oishi, of course. Sure ako marami nakakaalam nitong Oishi. Meron pa tong flavor na isa, hindi maanghang. Pero mas prefer ko na spicy flavor yung kinakain ko na to. Alam niyo kasi, to be honest, hindi na rin ako ganun kahilig talaga mag-snacks. As in, talagang dadaan ka sa face na parang done ka na sa mga pagkain ng mga ganito. Give naman natin sila sa mga bata. So today, i-share ko sa inyo ang recent budol ko habang nanonood. Shopping while watching. Oo, ate!
So, ganito ko siya binili. Habang nanonood ako ng YouTube, may lumabas na shopping basket sa lower left corner. Pinindot ko lang, and diretso add to cart na siya. You don't even have to leave the video. Browse nyo na rin yung mga videos ko. May mga nakalink na products doon. Sobrang dali lang nang i-check out habang nanonood kayo. Literal na one-tap shopping. First, budol. Meron akong dalawang tripod. Isang Ulanzi, isang TNW. So, this one, sobrang gaan lang yan dalihin. Pwede siya kahit sa maliit na bag. Meron din siyang sabitan. Actually, pwede siya maging tripod at selfie stick. So, angat mo lang siya ng ganyan. Meron din siyang remote. And next, meron ako ditong sturdy na tripod. So, pag nagta-travel, lalo na pag mahangin yung mga lugar na pupuntahan ninyo. So, ito okay talaga siya para sa mga katulad kong gumagawa ng contents. Next, budol, itong Dr. Leo Facial Cleanser. Alam niyo namang mahilig ako mag-alaga ng aking skin. Actually, nakita ko lang siya nang curious ako and now, palagi ko na siyang ginagamit. Next, unexpected budol ay ang electric lighter. Rechargeable siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Ayan. So, pag wala nang lumalabas, i-charge na lang siya. Makikita niyo dito kung ilan pa yung buhay niya. Also, clean siya tignan. Manipis lang. Nabibend siya ng ganito. Pang malakasan yung dating, diba? Taray, may lighter ka. Oo, ito, pack. Ganarn. Next product na nakabudol sa akin ay, tada, ang compact umbrella. Lagi ko siyang dinadala, lalo na tag-ulan na ngayon. Maliit lang siya, nakikita nyo ba yan? Parang kasya lang siya sa isang palad ko. So, kahit maliit yung bag na dala ko, go, go, go! Ito lang din naman kasi yung dinadala ko. So, mas liliit pa yung size niya. So, pasok na siya para sa isang tao. Nakikita nyo, di ba? Malaki siya. And, safe ka dito. Pwede pang tag-ulan, pwede pang tag-araw. Last but not the least na budol, of course, ang Mekong perfume. Ayan, isa to sa pinaka-mabangong scent. And mag-aamoy fresh ka palagi, for sure. Actually, marami pa tong scent. So, i-check out nyo na yan. Lahat ng to, Shopee lang, guys. So, kung meron kayong bet dito, itap nyo lang yung products dyan sa screen. At mag-shopping na kayo directly sa Shopee. As in, right here, right now. Right here! Okay, so meron tayo ditong muncher. Kulat ako na hanggang ngayon, meron pa rin ganitong balot ng muncher. Kasi ngayon malalaki na siya eh. Nakakatuwa na meron pa rin palang maliliit. So, sure ako na itong mga to, ganitong klaseng packaging is binibenta siya sa mga tindahan. Hindi ko na siya titikman, pero itong muncher, medyo parang matamis siya. Coated green peas na medyo matamis. May ginagawa kami dito dati, bukod dun sa Stay Fresh na candy. Para namin siya isang piraso. Tapos gaganon namin siya. Hanggang sa lumipad yung peas, pagalingan, pataasan ng ihip, pataasan ng lipad ng green peas. So, yes! I miss those days. Kasi kami magkakapatid. Lagi kami nagaganon. Next! Siga! Ito siga, mga pang tanpuluts. Hindi nagbago si Kuya. Ayun pa rin siya. Diyan pa rin siya. Galit pa rin yung mukha niya dito sa picture. Dragon seed. Okay, sa tindahan ng aking lola ay meron po kaming ganitong binibili. Talaga namang kapag matagal ka nang nagbubukas ng dragon seed, mamumuti na yung labi mo dito. This is squash seed. So, masarap naman siya. Kung gusto mo nang may ginagawa habang nanonood, kung gusto mo na hindi ka naboboard, magbukas ka nito. Meron tayong happy, of course, and ding dong. Ito yung mga peanut, mga tig-piso sa mga tindahan ng mga kapitbahay natin. Meron tayong Zahu. Hindi ko alam kung Zito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang tamang pagbigkas ng Zahu. Isa to sa mga favorite kong binibili na tag-piso dati. Tikman natin kung same pa rin yung lasa niya. Chocolate biscuit siya. Parang wala na siya masyadong chocolate na powder. Pero pwede siya pang bata. Maliit lang siya. So, mabilis lang doon siya matunaw. Hindi siya ganun ka-chocolate katulad dati. Next, we have Chippy! Favorite ko to! Oh my gosh! Tindahan ni Aling Lola. Doon sa lola ko, meron siyang ganitong binibenta din. First time ko tong flavor na to. This is spicy cheese. Parang siyang Chippy! Spelling nito, C-H-E-E-P-E-E. Ito, C-H-I-P-P-Y. So, parang same sila ng texture. Maharap din siya. Hindi nagbago yung lasa.
Meron tayo ditong mga biscuit talaga. So, itong breadsticks, I know na marami pa rin bumibili niyan up until now. Ba't ko siya binili? Ito pang baon-baon na lang din. Kasi may pasok na ngayon eh. So, meron akong mga pamangkin na pwedeng magbaon yan sa school. Guys, huwag na kayo bumili ha. Kumuha na lang kayo dito. We have Ice Gem Biscuits. Binibili ko pa rin to at binabaon. Kasi favorite ko dito yung icing sa taas. Meron tong icing on top ng biscuit. Maliliit lang siya at ang maganda sa kanya, meron siyang isang pack. So, pwede mo pambaon, ganyan. Okay, next. Nibi! Ito is buko pandan. Ang usual na binibili ko ay parang chocolate yata. At ito rin pala yung tinapay na mabubulunan ka. So, kailangan mo ng panulak. Nakabulon siya. Bagay siya sa kape. In fairness, sarap pa rin niya hanggang ngayon. Next, we have Jolly! Itong Jolly, guys, naalala ko nung elementary ako, hindi ko alam kung anong grade, pero bumibili ako nito sa canteen. At minsan naman, bumibili ang parents ko nito, pambaon ko sa school. So, kasabay niyan ay Zesto! Specifically, mango juice drink. Kaya nung nakita ko, sabi ko, shucks, meron pa rin Zesto hanggang ngayon, pero hindi lang nila ako binigyan ng straw. Okay lang. Uy, masarap to! Para kung bumalik sa pagka-elementary. Aray. Oh my gosh, ang sarap! I love chicken nuggets! Okay, next, meron tayong lumpia. Ito ang nakakaloka. Kasi ang lumpia dati, parang nasa clear lang siya na plastic. Tapos yung mga maliliit lang din, na parang nabibili mo siya tagpipiso. Actually, meron pa nga yung Chicken Joy. Tapos yung mukhang doon si Agamulak. Ano ba spelling nun? Basta iba, ipapakita ko na lang dito. Ayan siya. Snack siya. So, medyo hindi ako fan nito kasi mahirap siyang kainin. Para siyang medyo makalat. Ay, taroy! Naka-per-pack pala siya. Ay, para sa mga walang idea kung anong itsura niya. Ito siya. Ang galing. Hindi nagbago yung lasa niya. Okay, next. Meron akong binili na ito, footlong bubble gum. Gusto ko siya tikman ulit ngayon kung ano ng lasa niya. Dati, hirap na hirap akong bumili nito kasi mahal kasi siya eh. Parang, hindi ko alam kung 5 pesos or 10 pesos siya per piece sa labas ng school namin dati. So, isa to sa mga kinakain ko. Pati mga alam niyo, mga sundot kulangot, ganyan. Dati hindi ko pa talaga kayang mag-afford ng ganito. Pero tingnan niyo naman ngayon, nakabili na tayo ng isang pack. Thank you, Lord. So, ganito yung itsura niya. Amazing! Wala kasi akong nakita na Tarzan eh, pero kung familiar kayo sa bubblegum ng Tarzan, para siyang ganon. Wala, di ako mamimigay nito. Oh, sa akin lang to. Okay, now, let's proceed to mga candy. Okay, so meron tayong Choco Joe. Para sa mga hindi nakakalam, ito po yung may spoon. Pero walang spoon. Ah, meron! Oh my gosh! Ito siya, guys. So, binubuksan siya ng ganito. Ayan. Tapos, meron siyang chocolate sa loob. At ito yung spoon niya. At ganito lang siya kaliit. Tignan nyo. Wala, nakaka-amaze. Sayang wala si Misaki dito ngayon. Hindi nagbago yung lasa niya. Okay, next we have here Frutos. Tingin ko ngayon, meron pa rin naman mga nabibiling Frutos sa mga tindahan. Hindi naman nawawala to. Pero may favorite ako yung tamarind. Yun ang pinakagusto kong flavor ng Frutos. Also, itong Yaki. Favorite ko to dahil maasim. Dami ko favorite. So, hindi ko na siya titikman kasi alam ko naman yung mga lasa nito. And we have here Pochi. Ayan, ito yung sinasabi kanina ni Michiko na nabutan niya na is yung mga malalaking packaging. Ito kasi, sobrang liit. Para lang siyang kasing liit ng hinliliit ko na kuko. Ayan lang siya. Parang gamot. Pero sa'yo pa rin naman sila ng last. Okay, next. Chubby! Wala, ang dami! Ang dami niyan naman, oh. Ito ay isa sa mga favorite ko. Ang dami ko favorite. Sabi ko sa inyo, pasensya na. Favorite ko talaga siya. Tapos alam mo yung Lala na chocolate? Isa yun sa mga gusto kong kinakain kasi nung bata ako parang ang hilig ko ata sa chocolate. Ngayon kasi hindi na ako mahilig sa mga chocolate eh. Tsaka, ako, pagka
Pagka talagang nagbabago talaga yung panahon, meron ka ng mga gustong-gusto dati na ayaw mo na ngayon. Pero, etong choco-choco, pinapalaman ko kasi siya. Pero ito, hanggang ngayon, meron pa rin. So, choco-choco is one of my faves na inangata. Pero, nilalagay ko kasi siya sa bread. So, pampalaman siya. And, Milky Polvoron! Masarap nito kasi lasa talaga siyang milk. At ito ang pinaka-favorite ko na brand ng Polvoron. Meron din tayong honey. Ito po ay peanut butter. Ba't may chocolate? Oh, peanut butter to eh. Pero isa to sa mga binibenta ng grandma ko before. Yung color red and white na naka-plastic. Tapos, meron siyang foil. At yung foil na yon ay ginagawa namin braces dati. Those are the days! Hindi ko na siya titikman. Peanut butter talaga siya. Talagang baka milk chocolate lang yung flavor niya. And I think this is last. Ipapakita ko sa inyo is yung cream sticks. Nagbago na yung packaging niya. Mas humaba na. Every time na uuwi si Papa, meron siya dinadalang mga cream sticks na iba-ibang flavor. Nilalagay namin siya sa freezer. Pinapatigas namin. Ganyan. Tapos kakainin namin pagka medyo tumagal-tagal na siya sa ref. Nakakatuwa na meron pa rin mga pagkain katulad nito. Nakakatuwa na pwede mo pa rin makain yung iba na mga kinakain mo before. So guys, ito ko na po tatapusin ang video na to. Sana na-enjoy nyo ang pagtatry natin sa iilan sa mga pagkain na nandito. And kung meron pa kayong gustong itry ko na mga pagkain or mga bagong things, comment down below. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed, and if you did, please like and subscribe, and I'll see you on my next vlog. Bye!